Good day guys, sa video natin yan ay pag-uusapan natin kung ano nga ba yung sapatos na ginamit ko dun sa huling laro ko, yung Kabalen Ultra Marathon. Dahil nung nag-post po ako dun sa Facebook, yun po, isa po yun sa mga tinatanong ng mga followers natin. Di ko siya, ano ba yung sapatos na ginamit mo dun sa event? At ganun din, nung nag-upload po ako ng video dito sa YouTube, at hanggang until na may nare-receive pa rin po ako na tanong na kung ano nga ba yung sapatos na ginamit ko. Yun, sa mga nakakilala po sa akin, alam niyo naman po na pag longer distance races, sabi ko nga po noon, 21 kilometers pataas until hanggang ultramarathon, ito talagang Chowdan Blade 1.5 yung ginagamit ko. Bago pong lahat, ito pong Chowdan 1.5 ay in-sponsor po tayo dito ni Chowdan nung around December. Pinadala po sa atin ito for review and syempre for promotion po. Nagamit ko na po itong sapatos na ito sa mga races natin. Gaya nung nag-42K tayo sa Cagayan sa Milo Finals. Nakakuha po tayo doon ng PR natin na 3 hours 8 minutes. At nung CPF po, PR din po ako doon sa half marathon, 1 hour 26 minutes. Na-break ko po ng ilang segundo lang yung old PR ko sa 21K. At nung nagpampanga to Bulacan din po ako, na-PR ko din po yon dahil pangatlong taon ko na po doon sa Pampanga to Bulacan. PR din po tayo doon at syempre naka-podium finish din po tayo doon. Sa Kaliraya 360, medyo talagang mabigat din po yung naging kompetisyon dun sa Kaliraya, 34 kilometers, pero maganda pa rin naman po tumapas tayo doon ng pang-anim, maganda pa rin po yung performance natin doon. At ito po mula dito sa Kabalen na 75K na ultramarathon. All in all po, meron na po itong milyahe na 222 kilometers. At lahat po ng pinagamitan ko doon sa sapatos na to is puro races dahil talaga pong sinesave ko yung sapatos na to para sa malaking event at doon sa mga races na longer distance. Meron na po kasi tayong review nito dati at itong review po na to after 200 kilometers lang at saka yung performance nito until now, kung ano na nga ba yung response sa sapatos after ng ilang beses na natin nagamit sa mga big races at big events. At kung magustuhan nyo po yung sapatos, maglalagay po ako ng link dyan sa baba, sa comment section, tsaka sa description. At kung gagamitin nyo po yun sa pagbili ng mga sapatos, nagkakaroon po ako syempre ng komisyon. At yung komisyon po na yun, iniipon po natin, pambili ko po ng iba pang sapatos na ginagamit natin sa training. At ginagamit din po natin dito sa ibang review video ng sapatos natin dito sa channel. Kaya sa mga gagamit po, maraming salamat po sa inyo. Ito po sapatos na ito, 212 hanggang mga 215 grams lang po yung sapatos na ito. Ito po is US size 8, kaya magaan pa rin po ito considering na meron po itong 30 mm at 37 mm na stock height. Bali, meron po itong 7 mm drop. Ayun, tingnan na lang po muna natin kung ano na nga ba itsura ng sapatos after 222 kilometers. Ito po, ilang beses na ko na po itong na-erase sa umuulan. Sa Milo, umuulan. Sa Kaliraya, umuulan. Tsaka po dito sa huli, sa Kabalen, umuulan po talaga. Ayun. At ito po, check muna natin kung may mga parte na ba na humihiwalay. Dahil talagang babad na po ito sa ulan. At masasabi ko po sa inyo na talagang wala. Intact na intact pa po yung sapatos until now. At mabilis naman po lumalabas yung tubig pag pinasok ng tubig itong sapatos na ito at nagamit natin sa basa. Mabilis po siyang matuyo, tsaka mabilis din po siyang gumaan. Hindi man po ito yung pinakamagaan na upper material, still, tela pa rin po ito, unlike po dun sa iba na parang mga plastic yung material, parang ganun po yung pakiramdam. Siyempre, mas mabilis pong labas yung tubig at hindi ganun nag-absorb ng tubig yung ganung klaseng material. Pero still, decente po yung upper material na nakalagay dito. Ayun, talagang sabi ko sa inyo, dahil payat pa ako, yun lang naman talaga yung main issue ko. Ang pangit tingnan dahil lukot siya. Wala siyang discomfort akong nararamdaman dito sa upper material na to. Still okay ito para sa akin. Ayun, main issue ko lang dati dito is yung meron akong heel slippage dito sa kanan dahil mas maikli po yung kanan pa ako kaysa sa kaliwa. At until now, nararamdaman ko pa rin naman po yun, lalo-lalo na sa mga pabulusok. Pero wala eh. Andun na talaga yun dahil wala naman pong runners na itong sapatos na to. Punta naman po tayo sa midsole. Ito po, Kung Fu Pro yung tawag dun sa technology nila para sa midsole na to. Pag po kasi nakagamit ka na nito, yung lambot po nito, minsan talaga maikukumpara mo dun sa ibang mga race day shoe na ibang brand. At ako po talagang hinahanap-hanap ko yung lambot, yung responsiveness ng midsole nito. Sabihin po natin na, di ba, meron naman pong PB5 and meron din po akong PB4. Yun po yung mas mababang model.
mas malambot pa rin po ito ng dihamak. Dahil ito po, talagang puro Kung Fu Pro po yung gamit nila na midsole. Unlike po dun sa ibang mga model po nila, Kung Fu Pro din po yung tawag, pero mas matigas po yung ibang parte at hindi po kasing lambot nung talagang Kung Fu Pro nila. Kaya ito po, yung midsole na ito, sabi ko sa inyo, ito po yung responsiveness nito, kahit longer distance, kahit ultramarathon. Talagang kahit makatapos ka, andun pa rin yung lambot, yung comfort, tsaka yung responsiveness ng midsole na to. Kaya sabi ko nga, basta longer distance race o wala nang tanong-tanong, ito pa rin yung pipiliin ko. At kung tatanungin nyo ako, may buhay pa ba yung midsole after 222 kilometers? Opo. Talagang siguro sa mga darating na races ko na mas mahaba at kung wala pa ako no mas model na kunwari 2.0 at wala pa akong matitesting na iba, ito pa rin po talaga yung gagamitin ko kahit meron tayo ng ibang mga pwede din naman na ipanlaro sa longer distance. Ito pa rin pong Blade 1.5 ang isa sa the best pagdating sa longer distance races. Punta naman po tayo sa outsole. Yung outsole po, siyempre 222 kilometers. Dati po may nag-comment pa nga sa akin dati dun sa initial review ko dun. Sabi niya, wag ko daw sugarcoat, madulas daw yung rubber outsole ng sapatos. Welcome naman po yung mga ganung opinion. Dahil baka opinion niya yun, baka experience niya yun. At welcome na welcome po yung mga ganun. Pero sa akin po kasi nagamit ko na to sa matatarik, sa mga palusong, sa umulan, sa basa. Sabi ko sa inyo, ilang races na yon, hindi ko naman po basta-basta sasakripisyo yung performance ko na ang tagal kong pinag-trainingan para lang i-promote yung sapatos or gamitin yung sapatos na talagang walang kwenta. Siyempre, ang gagamitin ko po is yung the best para dun sa araw na yon, yung para makatulong sa akin na ma-achieve yung goal natin ng araw na yon. Yun, silipin na po natin yung outsole. Ito po ay yung kanan. At sabi ko po sa inyo, kanan, dito ako nagsusupinate. Dito ako nagkakaroon ng bawas. Dito, sa lahat ng sapatos ko, sa kanan. Yan po, tingnan po natin mabuti. Ayan po. Buhay na buhay pa po yung logo niya. Until now. Dito po talaga ako nag-expect. Nung nagkaroon po ako ng Vaporfly, talagang napalabas ko na yung carbon plate ng Vaporfly ko dito. Tingnan niyo po ito. Ayun o. Buong buo pa rin yung QAS yun niya. At para lang po siyang nagalusan na wala yung maliliit na thread pattern niya. Pero still, ayun o. Buong buo pa po siya kahit po dito. So, tatanungin niyo kung ano yung weakness ng outsole nito. Para po sa akin, doon sa mabuhangin, kahit po sabihin natin tuyo yung kalsada, basta may buhangin, talaga pong pag-push mo ng paa mo, talagang dudula siya. Pero pag po basa, wala pa akong problema sa basa eh. Kahit po sa matarik, kahit sa mabilis na lusang, wala pa akong naging problema dito sa outsole material na to. At kung yun nga, sabi ko sa inyo, pag ganito kakunat yung outsole, talagang sulit na sulit yung sapatos. Dahil minsan kahit anong ganda ng performance ng sapatos natin, kahit gaano ka-bouncy, kahit gaano ka-responsive yung midsole, kung mabilis namang masira yung outsole, wala rin, kakainin din nung kalsada. Siyempre, agad yung midsole natin. Ang buhay ng sapatos, nasa midsole talaga. Sabi ko sa inyo, isa to sa pinakamatibay, pinaka-durable na outsole material na nakalagay sa isang sapatos. At isa ko pang gusto dito, wide po talaga yung base niya. At kahit na talagang pangit na yung landing mo, pagod ka na sa longer distance race, dahil stable siya, malapad siya, talagang pag ground contact mo, maganda pa rin yung landing mo. At yun nga, sabi ko, siyempre pagkatas ng race, ano yung epekto nito sa binti mo at sa legs ng gumagamit? Dahil siyempre yung impact niya, i-absorb niya lahat eh. At masasabi ko naman po na after ng race, nakita nyo naman po, okay naman po ako, wala naman po ako naging problema pa. Yun, ito na po yung mabilis natin na pagsilip muli dito sa sapatos after 200 kilometers, after dun sa mga races na nabanggit ko. At until now, satisfied po ako sa performance ito. At masasabi ko po na mahaba pa yung buhay ng sapatos na to at marami pa kaming race na pagsasamahan ito. Until siguro, pag meron akong mas bagong model na dumating, kaya nang lampasan yung performance nito, siguro doon lang yung time na titigilan ko na gamitin ito sa sapatos. Marami po salamat sa nanood ng video na to. At susunod po nating review is yung Wind 3 TR after 300 kilometers. Dahil yun po, yung talagang
nagbuno nung training ko para dito sa Ultra. Talagang kita niyo po yung mga nakapollow sa akin sa Strava, talagang siya yung talagang malaki yung naitulong sa akin kung paano at kung ano yung naging performance ko dito sa Kabalen Ultra. At isa ko pa pong i-review is yung Chowdan DS2 na until now ginagamit pa rin po natin para sa isang initial review para sa inyo. Muli po, maraming po salamat sa lahat sa patuloy pong nanonood at sumusuporta. At ingat po kayo sa mga runs nyo. God bless po sa inyo lahat.